doon sa we are saved by the grace of God doon sa cross, kinontinue siya ni Paul eh. Kasi hindi naman siguro gagawin ni Paul na i-continue yung works ni Jesus Christ for no reason. He has to continue what he started. Kasi kailangan niya na mamatay eh. Kung kailangan pa yung presence niya, pwede naman siya mag-extend ng 3 years eh. Kayang gawin ng Diyos yun because He is omnipotent. Pero tama na yung 3 years and pass the baton to a different person na, which is kay Paul. Kaya nga si Paul lang yung kaisa isang tao na dinala niya sa third heaven to see the goodness of God. So, kaya nabanggit niya na you have to work our own salvation. Sabi ni Jesus Christ, pag nagkasala tayo, hindi naman doon natatapos yung buhay natin. Kasi kung natatapos na doon yung buhay natin, dapat wala na tayo dito lahat. Pag nagkasala tayo, wala na talaga. Hanggat nabubuhay tayo, may pag-asa. Pag nagkasala ka, wag na magkasala. Totoo naman na tao lang tayo. Tao na nakakaramdam pa rin tayo ng emosyon, nakakaramdam tayo ng impluwensya ng ibang tao. Pero wag lang natin siyang gawing reason na laging tao lang tayo. Again, okay lang na tao lang tayo kasi tao nga tayo. But don't make it as a reason na nagkakamali ako eh. Pagbigyan niyo na tao ako eh. So yun lang yung mali. Ano yan eh, ancient sin kasi yung tinanggal ng Panginoong Jesucristo, hindi naman yung sin natin panghabang buhay eh. Ang tinanggal niya, yung curse, yung generational curse na nangyari way back pa ng Old Testament up until New Testament. Kaya sabi niya, ito na yung fresh start natin. Parang binalik niya yung Eden para sa mga tao. Ituloy natin yung kingdom of heaven dito or yung kingdom of God dito sa mundo. Tapos, i-work out natin. Kaya, hindi pa rin inalis yung hell eh. Kasi merong para magkaroon pa rin ng separation. Hindi kasi ang hell naman talaga para sa mga para sa mga angels nung tinapon, in-exile nila. Pero, papayag ba ang Lord na ang mga anak niya mapunta sa dagatang apoy or kahit sa impyerno man? Hindi papayag ang Diyos na gano'n eh. Wala namang ama na papayag na gano'n, diba? Laging nagpapaalala ang Holy Spirit. Laging nagpapaalala ang Lord. Gumagamit din ang Lord ng tao para to remind us. Nakita ko nga yung sa Facebook na yung may nagda-drive. Tapos may kalapate na dumaan. Napapreno yung sasakyan. Yung pala, nung napapreno siya, pag end na, bangin pala. So, kahit hayop gagamitin ng Lord for us to remind tayo pag minsan tayo nakakalimot. There's always a chance para magbago. We have our own free will. Kung hindi natin siya gagamitin ng maayos, doon talaga pupunta. Hindi naman pwedeng kukonsintihin ng magulang ang anak kung gumagawa ng mali. Yung talagang blasphemy talaga na binanggit sa scripture na talagang walang pag-asa talaga, yun yung mga witchcraft. Tapos sumasamba na talaga sa Diyos-Diyosan, disregarded na ang Diyos. Yun yung mga yung binanggit sa Revelation na diretso talagang lake of fire na wala na talaga second chance. I-work out natin yung binigay na chance natin ng Panginoon.